Masakit at nanghihina ang katawan ni Angela nang siya'y magising. Gawa na rin ito ng pagtatrabaho bilang janitress sa isang malaking kumpanya. Labis ang inis niya habang hawak ang kanyang balikat. Kung hindi ba naman kasi sira ulo ang kanyang amo, hindi sana mangyayari sa kanya ang sakit ng katawan niya iyon. Angela! Angela! Nasaan ka? Nariyan ka ba? Sigaw ng kung sino mula sa labas ng maliit na apartment ni Angela. Saglit lang po! Sigaw naman pabalik ng dalaga at iika-ikang naglakad papuntang pintuan kung saan nanggagaling ang boses. Bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang landlady na si Aling Sita. Aba, mabuti naman naisipan mo kung pagbuksan ng pinto. Kahapon pa ako pabalik-balik dito at mukhang pinagtataguan mo na ako. Naku Angela, sinasabi ko sa'yo, subukan mo gumaya kina Marsing na hindi nga nagbabayad ng upa, ang lakas pa ng loob na pagtaguan ako. Umiiling na sambit ng matandang babae sa kanya. Natawa naman si Angela sa inasta ng matanda. Alam na niya ang pakay nito kaya napakamot na lang siya sa batok. Nako Aling Sita, pagpasensyahan niyo na po. Wala pa po kasi akong sahod ngayon eh. Pero promise po next week kapag nakabali ako sa pinagtatrabahuhan ko, magbabayad ako agad. Pakiusap ng dalaga. Hinawakan niya pa ang palad ng matandang babae upang mas lalo itong makumbinse. Nako, sinasabi ko sa'yo Angela ha, kapag yung bayad mo sa renta wala pa rin sa isang linggo, mag-empake ka na. Wika ng matanda na ikinangiti naman ni Angela. Maraming salamat po Aling Sita. Wika niya bago siya tinalikuran nito. Agad nagbihis si Angela upang magtungo sa kanyang pinagtatrabahuhan. 8:00 pang pasok niya pero sinadya niyang bago pa mag 7:00 ay makarating na sa kumpanyang pinagtatrabahuhan bilang janitress. Plano niyang magtungo sa tagahawak ng sahod nilang mga janitor at janitress. Binabalak niyang bumali muna kung sakali para mabayaran ang renta niya. Wala rin siyang ibang mapasukang ibang trabaho dahil tulad ng mga binabatong salita sa kanya, tunay na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Si Angela ay ulila na at wala ng pamilya. Nang makarating siya sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan, agad siyang dumiretso sa isang maliit na bintana kung saan kinukuha ang mga sahod nila. Hello, good morning ma'am. Baka po pwedeng bumali muna ako ng sasahurin ko ngayong buwan? Tanong niya sa babaeng nasa loob ng maliit na bintana. Sinilip naman siya ng babae at tinaasan ng kilay. Ikaw na naman? Buwan-buwan ka nang bumabali ah. Hindi ka na ba makapaghintay para sa susunod mong sahod? Ilang linggo na lang naman na. Wika ng babae habang naiinis siyang tinitingnan. Ma'am, kailangan ko po kasi. Kailangan ko na pong magbayad ng upa. Pinutol ng babae ang sinasabi ni Angela. Wala akong pakialam kung ano man ang babayaran mo, miss. Ang akin lang, lagi ka na lang kumukuha ng advance payment. Ikaw lang ang ganun sa kapwa mo mga janitor at janitress. Mabuti pa't umalis ka na't magsimula ng magtrabaho. Pumunta ka na ron sa CR. Kanina ka pa hinihintay ni Manang Cecilia. Wika sa kanya ng babae. Bagsak naman ang balikat na naglakad papuntang CR si Angela. Nagpalit muna siya ng uniforme at kinuha ang gamit na panglinis. Dediretso na sana siya nang mapansing meron na namang pinagtitripan ang mga kapwa niya tagalinis. Ikaw, kilalanin mong binabangga mo ha. Kung makasipsip ka sa manager eh kabago-bago mo lang naman dito. Sabi ng lalaki sa pinagtitripan nitong binata. Lumapit naman si Angela roon at hinila paalis ang lalaking pinagtitripan nila. Dapat umiwas ka na lang. Sambit niya, ngunit nabitiwan niya rin ang lalaki nang marinig ang boses ng manager nilang mga tagalinis. Angela, pumarito ka't linisan ng CR. Napakarumi. Ginagawa niyo ba talagang trabaho niyo? Galit na tawag ng matandang babae kay Angela. Hindi naman siya ang nagpapasahod sa kanila pero kung makapag-utos ay daig pa ang boss ng kumpanya. Saglit lang po. Sagot ni Angela at patakbong lumapit dito. Ang tagal-tagal niyong kumilos. Binabayaran naman kayo rito. Kaya gawin niyo ang trabaho ninyo. Wika pa ng matandang babae bago niya lagpasan ng dalaga. Gaya ng sinabi nito, nagsimula na siyang maglinis sa maruruming kubeta. Hindi niya alintana ang mabahong amoy ng CR. Sanay na siya dahil yun naman ang araw-araw niyang ginagawa. Bago ka rito? Tanong ng kung sinong nasa kanyang likuran. Agad namang napahinto si Angela at tiningnan kung sino ang nagsalita. Yun ay walang iba kundi ang lalaking tinulungan niya kanina mula sa mga kapwa tagalinis. Tulad niya, may hawak din itong map at iba pang gamit panlinis. Nakasuot ang lalaki ng sombrero upang takpan ang mukha nito. Kaya naman,
kunot noong napatitig siya rito. Ah, hindi naman. Matagal na ako rito. Ikaw ba? Ngayon lang kita nakita rito. Wika ni Angela na ikinangiti naman ng binata. Bago pa lang, kapapasok ko lang kahapon. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Samuel. Pagpapakilala ng lalaki at inabot ang kanyang kamay sa dalaga upang makipagkamay. Inabot naman yun ni Angela. Ako naman si Angela, kapangalan mo ang boss natin dito. Kaso nga lang, ilang buwan na siyang hindi nagpapakita rito. Kaya yung bruhildang fiancé niyang nagmamando rito ngayon. Sayang at hindi mo siya nakilala. Napakabait nun, hindi tulad ng fiancé niya. Saksakan ng sama ng ugali. Walang prenong sabi ni Angela. Noong nakaraan lang kasi ay naranasan niya ang pagmamalupit ng kanilang babaeng amo. Magmula kasi nang nawala ang kanilang among lalaki sa kumpanyang pinagtatrabahuhan, halos lahat na yata ay gumaya na sa ugali ng bago nilang boss. Naging target din siya ng mga pang-aalipusta dahil sa baba ng ranggo niya sa buhay. Sa kanilang mga janitor at janitress, siya lang kasi ang pinakabata kaya kadalasan nasasabihan siyang walang pinag-aralan. Natawa naman si Samuel sa sinabi ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa talas ng dila nito. Ngunit sa kabila noon, ramdam niya na totoo ang kabutihang taglay ng dalaga. Grabe, matalas ang dila mo para pagsalita ng fiancé ko. Sabi ni Samuel na ikinalaki ng mata ni Angela. Para siyang nabingi sa sinabi ni Samuel. Hindi makapaniwalang tinitigan niyang binata habang nanlalaki ang mga mata. Tinanggal ni Samuel ang kanyang suot na sombrero na siyang nagtatakip sa mukha niya upang ipakita ito sa dalaga. Sir? Gulat na sabi ni Angela. Natawa naman si Samuel nang yumuko bigla ang dalaga. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa mga salitang binitiwan. Alam ng lahat ng empleyado na ang kanilang boss na si Samuel ay mahal na mahal ang fiancé nito. Kaya labis ang pangamba ni Angela na baka tanggalin siya ng kanyang boss dahil sa mga sinabi niya rito. Agad siyang humingi ng tawad. Pasensya na po sa mga nasabi ko tungkol sa fiancé niyo, sir. Totoo naman po kasi. Hininaan na lang ni Angela ang panghuling katagang sinabi. Narinig yun ni Samuel pero hindi na lang pinansin. Sir, bakit po kayo nakadisguise? Tanong ni Angela na ikinangiti naman ng kanyang amo. Bago sagutin ni Samuel ang dalaga, agad niyang isinara muna ang pintuan ng CR kung saan sila naglilinis ngayon. Sinenyasan niya si Angela na huwag gagawa ng ingay. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ako pero kailangan ko kasi ang tulong mo. Tulad nga ng sinabi mo kanina. Hindi nyo alam kung ano nangyari sa akin, hindi ba? Maging ako, hindi ko rin alam ang eksaktong nangyari sa akin. Ang naaalala ko lang, may mga nagtatangka sa buhay ko at naaksidente ako. Kalalabas ko lang ng ospital. Napabuntong hininga siya bago tiningnan ng dalaga na hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Kung ganun sir, kung may nagtatangka sa buhay nyo, hindi ba mas mabuti kung hindi kayo nagdi-disguise ngayon? Tanong ni Angela. Inilingan siya ni Samuel. Ang akala kasi ni Angela ay ganun kadali iyon. Hindi ko alam kung sino ang mga nagtatangka sa buhay ko at kung bakit nila ako pinagtatangkaan. Kaya kailangan ko ang tulong mo para alamin kung sino ang may mga kagagawa ng mga to sa akin. Sambit ni Samuel. Kinausap ng binata si Angela ng masinsinan. Ipinaunawa niya ang mga bagay sa dalaga na agad namang naintindihan ni Angela. Pero sir, ano naman ang maitutulong ko sa'yo? Isa lang akong hamak na janitress ng kumpanya ninyo at kung tutuusin, wala po talaga akong maitutulong. Mahinang tinapik ni Samuel ang balikat ni Angela. Nang magkatinginan sila ng dalaga, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Agad niyang binitiwan si Angela at umiwas ng tingin. Marami kang magagawa kaya pakiusap, tulungan mo ako. Ganito na lang, narinig ko kanina kailangan mo ng pera, di ba? Babayaran na lang kita, sabi ni Samuel sa kanya. Naglabas ang binata ng perang nakasobre at iniabot iyon kay Angela. Tinanggap naman iyon ng janitress. Nang makita kung gaano iyon karami, agad niyang isinauli ang pera. Nako sir, hindi ko matatanggap yan, wika ni Angela. Agad namang napakunot ang noon ni Samuel. Alam kasi ni Angela na kahit sobrang kailangan niya ng pera ngayon, hindi niya magagawang tanggapin ang inaalok ni Samuel, lalo na at tulong ang hinihingi ng binata. Nais niya itong tulungan ng bukal sa loob at hindi nagpapabayad ng kahit magkano. Hindi ba't kailangan mo ng pera? Bakit ayaw mong tanggapin? Tanong ni Samuel. Nako sir, ayaw ko pong pagkakitaan ng pagtulong ko sa inyo.
Huwag po kayong mag-alala. Kahit hindi ko po yan tinanggap, tutulungan ko pa rin po kayo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Patuloy lamang si Angela sa pagmamanman sa paligid. At ngayong araw, nasaktuhan niya ang paglabas ng kanyang babaeng amo na si Rose, ang fiancé ni Samuel, at ang kasalukuyang nagmamando sa kumpanya ng binata. Wala nang magulang o pamilya si Samuel. Kaya naman, wala na rin mag-aasikaso sa kumpanya ngayong nawawala siya sa paningin ng mga tao. Kaya si Rose ang kumuha ng kanyang posisyon. Sinundan ni Angela si Rose hanggang makarating ito sa parking area ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga sumunod na nangyari. May lalaking sumusundo kay Rose at masaya ang mukha ng mga ito nang maglapit sila sa isa't isa. "Hi babe!" Bati ng lalaki kay Rose. Halos mapatakip sa bibig sa gulat si Angela nang makitang naghahalikan ng mga ito. Sa gulat, naatrasan ni Angela ang isang lata ng coke na gumawa ng ingay. Sa sobrang kaba, hindi alam ni Angela kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa may humila sa kanyang braso at pinayuko siya nito. Ambang sisigaw na si Angela nang takpan ni Samuel ang bibig ng dalaga at inakay siya para magtago sa mga sasakyan. Sakto naman, nakaalis na sila sa kanilang pwesto nang dumating ang kahalikan ni Rose doon. "Anong nangyari babe? May tao ba?" Malanding sabi ni Rose at gumawa ng mahinang ungol nang muli siyang lapitan ng lalaki. "Samuel!" Banggit ni Angela sa pangalan ng kanyang amo na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kasintahang may kahalikang ibang lalaki. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya rito. Natawa naman si Samuel habang tinitingnan ang concern na mukha ng dalaga. Mas itinuon na lang niyang atensyon kay Angela kaysa sa malanding fiancé niya. Matagal nang napapansin ni Samuel ang bagay na yon sa nobya pero isinawalang bahala niya dahil wala pa siyang pruweba. Pero ngayon, alam niya nang may iba talaga ito. Binitiwan agad ni Samuel si Angela nang mapansing na kayakap pa rin siya sa likod nito. Malakas na kumabog ang puso niya sa gulat. "Ayos lang ako," pagsisinungaling ni Samuel at nag-iwas ng tingin. "Pasensya na-curious lang naman ako kaya sinundan ko si Ma'am Rose." "Ayos lang yun. Hindi ba pumunta ka sa opisina ko kanina? May nalaman ka ba?" Tanong ni Samuel. Napaisip naman ang dalaga at agad napagtanto ang nadiskubre niya. Napag-alaman ng dalaga na bumabagsak ang sales ng kumpanya nila. Nabanggit iyon ng sekretary ni Samuel. "Samuel, bukod ba sa akin may iba pang nakakaalam na nagpapanggap ka bilang janitor?" Tanong ni Angela. Agad namang umiling ang binata sa tanong nito. "Bukod sa'yo, wala na. Tinatansya ko nung unang pagkikita natin kung sino ang pwede kong mapagkatiwalaan para tulungan ako sa plano ko. At ikaw lang ang taong katiwa-tiwalang nakita ko." Wika ni Samuel na ikinapula naman ng pisngi ng dalaga. "Yung sales ng kumpanya mo narinig ko kanina bumabagsak. Tas yung fiancé mo, alam mo ba, parang walang pakialam. Tuwang-tuwa pa. Pero isa pang nakapagtataka, bakit yung secretary mo kung mag-report kay Ma'am Rose, imbes na mabahala sa pagbagsak ng sales ng kumpanya nyo, mukhang natutuwa rin. Na-impluwensyahan na ata ng Bruhilda mong fiancé." Natawa si Samuel sa sinabi ng dalaga. Imbis na mainis, napahalakhak na lang siya. "Nakakunot na naman yung noo mo," natatawang sabi ni Samuel habang nakatingin sa malaanghel na mukha ni Angela. "Paano ba naman kasi? Nakakainis ka. Obvious naman kasi na si Ma'am Rose ang may pakana ng mga pagtatangka sa buhay mo. Bakit parang ayaw mong maniwala?" Nauna nang maglakad si Angela papasok sa building ng kumpanya ni Samuel. Ilang beses nang sinabi ni Angela sa binata na malaki ang posibilidad na si Rose nga ang may pakana ng mga pagtatangka sa buhay nito. Pero hindi naniniwala si Samuel. Pero ngayon, hindi na ito nagbubulag-bulagan. Sinundan ni Samuel si Angela at sinabayan sa paglalakad. Lahat ng sinabi sa kanya ng dalaga noong mga nagdaang buwan, hindi na lang basta-basta. Nakakita na siya ng ebidensya, kaya magpaplano na siya ng mga susunod nilang hakbang para matrap si Rose sa sarili nitong laro. "Angela, sure na ako sa plano natin. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako apektado kay Rose. Unti-unti na akong nagmo-move on." Pangungumbinsi ni Samuel sa nakabusangot na si Angela. Marami na silang ebidensyang nakalap at sa tingin niya ay sapat na yon para ibigay sa mga pulis. "Sigurado ka? Baka mamaya kapag magkaharap na kayo bigla mo nalang isuko ang sinasampa mong kaso sa kanya." Ipinakita ni Samuel ang isang litrato kay Angela at pinagmasdan yun ng dalaga. "Naalala mo ba to?" Tanong ni Samuel habang pinapakita ang isang litrato kung saan nakayuko ang binata sa harap ni Rose.
Pinarealize niya sa akin hindi talaga siya tunay sa akin. Lahat ng pinakita niya sa akin mula sa pagiging marespeto sa mga mas mababa sa kanya, puro kasinungalingan. Salamat sa ideya. Natamaan ko siya kaunti ng map. Grabe, lumabas ang tunay niyang kulay. Kapag naging successful ang plano natin, wala na talagang matutuloy na kasal. Kailangan ko lang maipakita sa lahat ng stakeholders ang tunay niyang pagkatao. Wika pa ni Samuel. Binabala kasi nilang i-expose si Rose sa harap ng mga stakeholders at ibang empleyado sa pamamagitan ng pagpalit ni Angela ng hard drive. Tapos na, na-transfer ko na yung PowerPoint. May iba pa ba tayong kailangan gawin? Ilang oras na lang, hindi ka pa nakakapagpalit. Sabi ni Angela at itunuro ang isusuot ni Samuel. Nakasuot pa rin ang binata ng damit pang janitor. Huwag kang mag-alala, dala ko ang mga susuotin ko. Mabuti pa, tumuloy ka na sa loob. Ipagpalit mong hard drive na gamit nila sa gamit natin. Kapag nahuli ka nila, magpanggap ka lang na napag-utusan. Akong bahala sa'yo. Sasagipin kita bago ka pa masaktan ni Rose kung sakali. Makaraan ng ilang minuto, nagtungo na sa loob ng conference room si Angela. Dala ang kanyang panglinis, binuksan niyang pintuan ng silid. Lahat ng atensyon ng mga naroon, nabaling sa kanya. Masamang tingin ang pinukol sa kanya ni Rose pero hindi ito nagsalita para ipakitang siya ay santa. Peking ngiti ang ibinigay niya kay Angela kaya umakto naman na yumuko ang dalaga. Pasensya na po, hindi ko po alam na may meeting po pala kayo. Lilinisan ko lang po sana saglit ang sahig. Napangisi ang dalaga nang mapansin ang masamang tingin na pinukol ni Rose sa kanya. Nakikilala siya nito dahil sa nagdaang buwan, napakainit ng dugo nito sa kanya. Nagsimula nang magmap si Angela hanggang sa tumapat siya sa babaeng amo. Pasimple siya nitong hinablot sa braso. Anong ginagawa mo rito? Sadya bang tanga ka o ano? Gigilang boses na mahinang tanong ni Rose. Yumuko naman si Angela upang itago ang ngisi. Nasa plano rin nila ni Samuel ang bagay na yon. Ang ipahiya siya sa harap ng mga business partner ni Samuel. Pasensya na ma'am, bitiwan niyo po ako, nasasaktan na ako. Nagpapanggap na naiiyak na sabi ni Angela. Agad naman nilang nakuha ang atensyon ng mga tao sa loob ng conference room. Oh my God! Sinasaktan mo ang mga empleyado ni Samuel? Sambit ng isang ginang. Agad namang binitiwan ni Rose si Angela at hinarap ang mga kasamahan sa loob ng silid na iyon. Madam, hindi po. Nag-aalangang sabi ni Rose sa mga nakatatandang stakeholders. What do you mean no? Nakikita namin mismo na sinasaktan mo yung janitress. At talagang nagde-deny ka? Baka nakakalimutan mo. Samuel maintained the reputation of his company at hindi pa naman nakukumpirma na patay na siya kaya huwag ka sana umasta na parang ikaw ng bagong nagmamay-ari. Wika pa ng matandang babae. Habang abala si Rose sa pakikipag-usap sa mga stakeholders, sinamantala ni Angela ang pagkakataong iyon upang pagpalitin ng hard drive. Isinaksak niya yun sa laptop. Itinago yun ni Angela. Siniguro niyang nagawa niya iyon ng tama katulad ng itinuro sa kanya ni Samuel. Hindi man nagtapos ng pag-aaral si Angela, ipinagpapasalamat niya na kahit papaano, mabilis siyang matuto. Dahil sa mga itinuro sa kanya ni Samuel, mabilis niyang natutunan kung papaano gamitin ang laptop at buksan ang PowerPoint. Inopen niya ito at unti-unting natahimik ang buong conference room. Ipinagpatuloy ni Angela ang pag-slide ng mga litrato ni Rose kung saan inaabuso niya ang mga empleyado. Oh my God, this is insane! Sabi ng isang matandang lalaki. Tutok naman ng iba sa PowerPoint presentation. Napasinghap si Rose at tumayo upang kaladkarin si Angela nang biglang bumukas ang conference room at pumasok si Samuel na nakasuot ng formal na damit. Pumapalakpak ito kaya naman sa kanya napuntang atensyon ng lahat. Samuel? Gulat na sabi ni Rose. Babe! Oh my God! You're alive! Sambit pa ni Rose at patakbo na sanang lalapitan si Samuel, ngunit agad pumasok ang mga pulis upang pigilan ito sa paglapit. Anong ibig sabihin nito? Tarantang tanong ni Rose. Hindi mo pa ba naiintindihan, Rose? Bistado ka na! Mariing sabi ni Samuel. Teka, Mr. Cruz, anong nangyayari? Bakit mo ba... Maaari mo bang ipaliwanag muna ito sa amin? Sabi ni Mrs. Reyes, ang matandang babaeng sumita kay Rose kanina. Oh, I apologize. Pero ang babaeng to, kailangan niyang makulong. May diing sabi ni Samuel. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba, fiancé mo si Rose? Tanong naman ng matandang lalaki. Umiling si Samuel.
Well, not anymore. Hindi ko kailangan ng mapapangasawang may ibang ginagapang. Angela, tawag niya sa janitress. Agad namang naintindihan ng dalaga ang sinabi ni Samuel, kaya iginalaw niyang slide ng laptop upang ipakita ang picture ni Rose at ang lalaki niyang naglalampungan sa isang kotse. Kinuna nila ito noong ikalawang beses na magkita si Rose at ang lalaki nito sa parking lot. Hindi yan totoo! Pagtanggi ni Rose at nagpupumigla sa mga pulis. Talaga? Pinaimbestigahan kita at lahat ng ebidensya ay nagtuturo lahat sa'yo. Tignan mo! Inabot ni Samuel ang isang kopya ng mga ebidensya. Kumuha ka ng tao para patayin ako. Unfortunately, nahuli namin ang taong yun at itinuro ka niya. May mga nakalap rin kaming CCTV footage na patunay na may komunikasyon ka nga sa mga taong yun. Ipinakita ni Angela ang tinutukoy ni Samuel na mga CCTV footages. At bukod doon, nawawala ang ibang sales ng kumpanya. Napaamin namin ang sekretarya ko na kasabwat mo na napupunta ang kalahati ng sales ng kumpanya sa bank account mo. Kaya nararapat kang mabulok sa bilangguan. Matapos nun, nakulong si Rose at nagsimula ng ayusin ni Samuel ang mga bagay na sinira nito. Buong akala niya talaga ay hindi niya na magagawa ang bagay na ito, pero laking pasasalamat niya dahil nagawa niya ang lahat ng yon sa tulong ni Angela. Abala sa mga papeles si Samuel, unti-unti rin siyang nagpapalit ng mga empleyado. Tinatanggal niya ang mga taong umalipusta sa kanya noong nagpapanggap pa siya bilang janitor. Nagpakilala siya sa lahat. Halos kalahati ng mga empleyado nila ngayon, napalitan na. Ngayon, isa na lang ang bakante sa mga tao ko sa kumpanya. Nakangiting sabi ni Samuel kay Angela. Kasalukuyan ito naglilinis sa opisina ng kanyang boss na si Samuel. Ano na lang sir? Tanong naman ito. Ang bilis mo naman yatang magbago sa tawag sa akin. Sinabi ko naman sa'yo Angela, you can call me Samuel. Umiling naman ito. Sir, nakabalik na kayo bilang CEO ng kumpanya ninyo. Hindi hamak na isa lang akong janitress para tawagin ka sa pangalan mo. Sabi ni Angela. Napailing naman si Samuel. Ano ngayon kung isa kang janitress? O sige, what if ikaw na lang ang gawin kong sekretarya ko? Tama, yun na lang ang bakante sa posisyon na babagay sa'yo. From now on, tinatanggal kita bilang janitress. Naiintindihan mo? Kaya ngayon, tawagin mo na akong Samuel. Napangangan na lang si Angela sa sinabi nito. Hindi pa man siya nakakabawi, hindi niya napigilang matawa. Napahawak na lang siya sa sentido. Alam mo sir, kahit gawin mo pa akong sekretary mo, ikaw pa rin ang amo ko, kaya hindi kita pwedeng tawagin sa pangalan mo lang. Come on Angela, naging magkaibigan naman tayo ng ilang buwan. Hindi pa ba sapat yun para hindi mo na ako tawaging sir? Boss o kahit ano pa dyan, mas maigi pa, tawagin mo na lang akong honey, love, hubby o asawa ko. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Angela si Samuel. Nakakaloka ka sir, bakit naman napunta dyan ang usapan? Ayaw mo kasi akong tawagin sa pangalan ko kahit sekretaryo na kita. Kaya yan, mas mabuti pang pakasalan mo na lang ako para hindi mo na ako tawaging sir. Ngising sabi ni Samuel. Nako sir, tigilan mo po ako. 3 buwan pa lang ang nakakalipas nang makulong si Ma'am Rose. Imposible namang nakamove on ka na agad. Napailing naman ito. Gusto niyang paniwalaan siya ng dalaga na wala siyang nararamdaman para sa ex-fiancé niyang si Rose. Maniwala ka Angela, 7 buwan na tayong magkasama. Hindi mahirap magkagusto sa'yo. Maganda ka. Maganda lang? Hindi napigilang sabat ni Angela. Natawa naman si Samuel at nilapitan ito. Siyempre, hindi lang basta maganda. Ikaw ang pinakamabait na babaeng nakilala ko Angela. Bumagay talaga sa iyong pangalan mo. Isa kang anghel. Asus, tigilan mo ako. Seryoso ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Angela nang unti-unti nang lumuhod si Samuel sa harap niya. Nabitiwan niya pang map na hawak dahil hindi siya makapaniwalang napatakip sa bibig. Will you marry me? Tanong ni Samuel. Agad namang tinanggap yun ni Angela at niyakang binata. Hindi siya makapaniwala na ang katulad ni Samuel ay mag-aalok na siya ay kasalan. Pero para kay Samuel, si Angela na yata ang babaeng para talaga sa kanya. Nang kinakailangan ng tulong, walang pagdalawang isip na tinulungan siya nito. Doon na pagtanto ni Samuel na wala talaga sa yaman na meron siya ang tunay niyang kayamanan, kundi nasa babae pala na tunay niyang minamahal. Ganoon din naman ang nararamdaman ni Angela. Noon pa man, nahulog na siya kay Samuel. Noong boss niya palang ito, humahanga na siya rito. Pero nung nakasama niya na ito bilang isang janitor, lalo pang gumaan ang loob niya sa binata. Nagkagusto siya rito, pero ayaw niya yung aminin sa kanyang sarili.
Alam niya na kapag bumalik na si Samuel sa pagiging CEO nito, makakalimutan siya. Isa pa, hindi sila nababagay sa isa't isa. Hindi niya naman lubos akalain na kahit isa na itong CEO, ganoon pa rin ang pakikitungo sa kanya. Kaya naman, nang mag-propose ito, hindi na siya nagdalawang isip na sumagot ng oo. Hindi nagtagal na ikasal silang dalawa at biniyayaan ng mga supling. Dahil kahit hindi naging maganda ang takbo ng buhay nila ni Angela, ngayon, nahanap na talaga nila ang tunay nilang kaligayahan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.